Hello mga kapatid, mga kapanalig, ang usapan natin today is about sa kasal. Meron lang kasi ako nakitang post, no, yung mga parang pinagyayabang pa na parang okay lang na sa mayor lang kami kinasal, mas tipid ba? Tapos yung iba naman nagsasabi na okay na kami sa live-in para para pag nagkataon okay lang malaya kami maghiwalay kung kailan namin gusto, ganun. Parang nagiging normal na yung mga ganong kaisipan sa panahon ngayon, ano? Pero hindi nyo ba alam yung consequences na mga pinaggagawa ninyo? Well, I'm sorry, pero marami akong kakilala na nagli-live-in dyan, kasal sa mayor. Wag nyo akong pagalitan dahil parang magsasabi lang tayo dito ng katotohanan, ha? Kung hindi kayo maniniwala sa akin, pwede nyo itong i-research pa ng mas malalim. Sasabihin ko lang yung insight ko sa inyo, no? Yung consequences ba? May nabasa kasi ako dito, Deuteronomio 23 verse 2. Ang sabi dito, sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. Akalain mo yun? Oo nga. Di ba? Kayo kasi kayong mag-asawa, nagli-live-in kayo, ibig sabihin yung anak ninyo, anak sa labas. Kasi hindi kayo binded, hindi kayo kinasal eh. So, ibig sabihin nun, sa inyong dalawa, nagkakasala kayo ng fornication. Yung pakikipagtalik sa labas ng kasal. Kasi hindi nga kayo kasal, di ba? So, ang masaklap nito, yung punishment ninyo, maipapasa din doon sa anak ninyo at sa susunod pang mga henerasyon hanggang sa ikasampung salin ng inyong lahi. At doon naman sa kasal sa mayor, ha? Kapag pag-uusapan natin sa Bible, of course, it's all about God. Kung sino yung merong sinabihan, inutusan ng Panginoon kung sino ang pwedeng magkasal. Doon sa Bible, ang tinutukoy is pare, hindi mayor. So, ang ibig sabihin niyan, yung kasal nyo sa mayor, yes, valid marriage po yan, pero sa batas po ng tao, hindi po sa batas ng Panginoon. Ngayon, kapag nahukuman tayo, for example, namatay tayo bigla, ganon, sasabihin, tatanggapin kaya ng Panginoon yung reason na, Ama, Lord, kasal naman kami, sa mayor nga lang, hindi sa ano. Ano ba ang sinasabi? Ano ba ang utos ng Panginoon? Sinabi ba niya na si mayor ang mag-institute ng kasal? No, it's not. Hindi po ganon. Batas ng tao ay batas ng tao. Ang batas ng Panginoon ay batas ng Panginoon. Di ba nga? Sabi nga ng Panginoon doon sa Mateo 18:18, sabi niya, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. Kung ano yung itinatali nyo dito sa lupa, itatali sa langit. Ganun po yun. So, sino ang sinasabihan ng Panginoong Jesus doon sa word na yon? Ang mga pari. Hindi po ang mayor. So, yung mga iba kasi, ang reason nyo kasi, mga iba, no, masyado daw mahal magpakasal sa pari, sa simbahan. Meron namang kung ayaw nyong gumastos, meron naman yung tinatawag nilang, yung kasalang pambayan ba yun? Ano ba tawag doon? Yung marami ba kayo, pero hindi siya exclusive na ikaw lang. Isa pang consequences, yung mga hindi kasal, at yung mga kinasal sa mayor, tapos nangungumunyon. Alam nyo ba na hindi dapat kayo mangumunyon? Hindi dapat kayo tumatanggap ng Eucharistia. Hindi naman as I said before sa mga previous na vlog ko, hindi po yan ipinagdadamot ng
ng pare. Kaya lang, hindi din nila sinasabi sa atin na hindi ka dapat mangumunyon kasi may grave sin ka, parang ganon. Hindi pagpapakasal sa simbahan or yung live-in ka lang, that is a grievous act. That is a grave sin. So, ibig sabihin yan, kapag grave sin yan, hindi ka dapat mangumunyon. Dapat yan, i-repair mo muna, mangumpisal ka, and then papayuhan ka ng pare kung ano ang dapat mong gawin. So usually kapag yun ang ikukumpisal mo na hindi kayo kasal sa simbahan, siyempre sasabihin ng pare na magpakasal kayo. Ganon, wag ka munang mangumunyon. Ganon, hindi ka niya bibigyan ng absolution. Yung ibibless ka lang niya, pero hindi ka niya bibigyan ng absolution hanggat hindi kayo nagpapakasal. Ganon, kasi it's a grievous act. Grave sin yan. At ngayon, alam mo na yan. Pero wala ka pa rin ginawa. Wala ka pa rin ginawang hakbang para matanggal yung grave sin na yan. Patuloy mo pa rin ginagawa as in binaliwala mo, mahuhulog na yan sa mortal sin. According sa CCC natin, isang mortal sin lang, pwede ka nang maimpyerno. So, yung mga hindi pa kinakasal, dapat magpakasal na kayo sa pare. Wag nyong intindihin yung gastos na yan, wala namang bayad eh. Meron pong libreng kasal. Pero yun nga lang, madami kayo. Magpakipag-communicate kayo sa parish ninyo. Yun lang ang kasi hindi ka dapat mangungumunyon kung hindi ka kasal sa simbahan. Kapag meron kang grievous act o grave sin na tinatawag. Sacrilege, magkakasala ka ulit ng sacrilege. Kasi 'di ba, hindi ka kasal, hindi kayo kasal, o grave sin 'yon. And then kapag nangumunyon, pinilit mo pa ring mangumunyon na hindi ka nangungumpisal or hindi mo nire-repair yung wala kang balak magpakasal, ganun, magkakasala ka ulit ng paglalapastangan sa Panginoon, sa dugo't laman ng ating Panginoong Hesus. Panglalapastangan ang tawag dun sa sacrilege. Magkakasala ka rin doon. Ikaw mismo, ito yung tinatawag nila na hindi ang demonyo o hindi ang Panginoon ang maghuhulog sa'yo sa impyerno, kundi sarili mo mismo. Yung mga ganitong mga issues natin, yung mga nakukumit natin na mga grave sin na hindi natin alam na grave sin, ito yung mga dahilan kaya maraming naiimpyerno. Kaya yung mga iba dyan, as I said, habang may buhay, dapat i-repair nyo na, tawag dito, aralin nyo kung ano yung tamang doktrina, tamang aral ng simbahang Katolika. Dahil ito ang totoo. Ito ang totoo. Ang sabi sa 1 Timothy 3:15, ang sabi doon, the church is the pillar of truth. The church. Kaya guys, go. Magpakasal na kayo sa simbahan. Kung magtanong kayo doon sa simbahan ninyo kung saang paris kayo, magtanong kayo doon kung kailan sila magbibigay ng libreng kasal. Magtanong kayo sa katikista nyo, sa pari nyo doon sa mga parish ninyo. Ang buhay natin is napakaikli lamang. Di ba nga napapansin nyo yung mga calamity na dumarating sa ating buhay ngayon, parang ibang-iba kesa noon. Yung mga hindi natin inaakala na mamamatay, bigla-bigla na lang namamatay. Paano kapag tayo na ang susunod? So, dapat pag-aralan natin, hindi po biro ang mapunta sa impyerno. Ang mapunta sa impyerno po, wala na pong wala na pong, kapag namatay po tayo, wala na tayong pag-asa na kahit magsisisigaw ka, wala na, it's too late. So, wag nyong hintayin yun. So, please, tayo lang po, sarili din natin ang makakapagligtas sa atin. Ayaw po mahal po tayo ng Panginoon. Kahit yung mga lumalangoy doon sa hell, doon sa impyerno sa ngayon, mahal po yun ng Panginoon. Pero yung mga taong yun, mas pinili kasi nila na doon sila mapunta. Nagsusumigaw na sila ngayon, nagmamakaawa, pero wala na, it's too late. So wag nating hayaan na tayo naman
tayo naman ang mapunta sa ganoong sitwasyon. Habang may buhay, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. So please, hindi natin alam kung kailan tayo huhukuman sa mundong ito. Magbalik loob na tayo, itama na natin ang dapat itama, i-repair natin ang dapat i-repair, mangumpisal tayo, magsimba tayo every Sunday, kung kinakailangan, kung kaya mo naman every day, kung meron lang din naman misa diyan sa lugar kung nasaan kayo, go, mag-receive kayo ng Eucharistia. Sabi nga sa Biblia, ang hindi kumakain ng aking dugo at laman ay walang buhay na walang hanggan. So please, magbalik loob na po tayo. So, at sana in the future magkita-kita po tayo sa langit with God. Bye!